Tayo po ay magsisimula na. Let us pray. Ama, salamat po Panginoon sa oras na ito na inyo pong ipinagkalob sa amin upang kami po ay mag-aaral ugad ng inyo pong salita. Patuloy na dalangin po namin ang inyo pong pangunguna, O Diyos, at pagtuturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Tinitiwala po namin yung oras ng aming pag-aaral, maging yung mga makakasama po namin, O God, sa pag-aaral po na ito. At patuloy na dalangin namin na bigyan niyo po ng pagkakataon ng bawat isa, O Diyos, na makasama, Panginoon namin, sa amin pong pag-aaral. At Ama, patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga nagawa, O Diyos, sa inyo, Panginoon, na hindi po nagbigay sa inyo ng kaluguran o ugad upang wala pong magiging hadlang na hindi po namin makita ang lahat, O Diyos, ng mga i-reveal po ninyo sa amin sa gabi po na ito. Purihin ka, O Diyos, at patuloy kang madakila, Panginoon, sa amin pong pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling po namin ito. Amen. So, Erev Tov po mga kapatid. At tayo po ay patuloy na nag-aaral dito po sa book ng Philippians, na kung saan ay tinitignan po natin yung sulat po na ito ni Paul, na punong-puno po ng encouragement, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, especially during that time, during that time na ang Filipos yung recipient po ng kanya pong sulat na ito, at makikita po natin na as we studied it, na dito po sa pinakalas chapter ng book po na ito, ay makikita po natin yung kanya pong hingi ng or yung pagbibigay po niya ng pagpapasalamat sa mga tulong na ibinigay po ng church ng Filipos or ng Philippian church dito po kay Apostle Paul. At as a church, makita po natin at pag-aralan po natin or mapapag-aralan po natin ulit na ang church po na ito ay hindi ganon kayaman, 'di ba? Actually, sila po ay poor, At nabanggit po yan ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Pinag-aaralan po natin ngayon, 'di ba, yung book ng Corinthians, na kung saan sinasabi po natin na napakarami pong problema, 'di ba, ng church po na ito. At nabanggit niya, mapapag-aralan natin yan, nabanggit ni Paul dito po sa 2 Corinthians na pati sa sa giving may problema po sila, kasi nabanggit po niya yung church po ng Macedonia, at isa po ang part po ito ng Macedonian church, itong Philippi or yung Filipos. Binanggit niya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Ang sabi niya dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Sabi niya, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. So makikita natin na yung Philippian church ay isa po itong iglesia na mahirap. Poor po sila, hindi katulad ng Corinthian church na talagang may sinasabi po sila, pagdating po sa standard ng living ay nakakaangat po, yung Corinthian church. Lamang ay may problema po sila, dagdag pa sa problema nila, 'di ba, yung pagbibigay, medyo may kahirapan po sila sa bagay po na ito. Sabi ni Paul, dumanas sila ng matinding kahirapan, yung mga church doon po sa Macedonia. Ngunit, sabi niya dito, sa kabila ng kanilang paghihikaos,
paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay, no? So nakaka-encourage lang ano itong Philippian Church na nakakitaan po natin no na kahit sila po ay may kahirapan, no? Naghihikaos, pero bukas po yung palad nila, no? Sila'y kusang loob, hindi sila pinilit. Alam mo yon, hindi sila pinipilit, kundi talagang kusang loob yung kanila pong pagbibigay, no? Bukas yung palad, no? Ng palad po nila sa pagbibigay. At sabi dito, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Kalain mo yon, di ba? Sino yung, alam mo yung iniisip ng Philippian Church na ito ay kung papaano po sila makatulong in the midst of their poverty. Di ba? Napaka-encouraging ano yung kanila pong character. Sabi dito, alam ko ito, sabi niya, sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Kalain mo yun, no? Naghihikaos na sila, no? Nasa matindi po silang pagsubok. Tapos, sila pa yung nakikiusap, no? Dito po kina Paul, nabigyan sila ng pagkakataong makatulong doon sa mga kapatid na nangangailangan. Sabi dito sa verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So, yan po yung Philippian Church. No, napaka-generous po nila no, sa kanila pong pagbibigay. At mapapag-aralan po natin yung mga bagay na ito sa pamamagitan po ano ng atin pong pagtingin or pagsasaliksik dito po sa mga naisulat po ni Paul no dito po sa huling chapter ano ng Philippians no at makikita po natin sabi dito sa verse 14, tignan natin no sa verse 14, gayon man sabi niya kasi ito ay continuation ano ng kanya pong binanggit dito po sa chapter 10 ay tinuro po sa atin ni Pastora kagabi. Sabi niya, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. So probably, ay sabi niya, mahabang panahon na, pero nandyan pa rin sila. 'Di ba sa kanila pong pagtulong no sa isa sa mga character na makikita po natin sa Philippian church na ito ay yung kanilang faithfulness, yung kanilang pagiging generous no pagdating po sa pagbibigay at pagdating sa pagtulong ano sa mga nangangailangan. At sa panahon po na ito, alam po natin, 'di ba, napag-aralan natin na si Paul ay nandun po sa Roma. No, nakabilanggo po siya doon. So, iniisip ng church na ito ay kung ano na kaya ang kalagayan ni Paul, 'di ba? Kumakain kaya siya? Ano kaya yung kanyang mga pangangailangan? 'Di ba? Ganun po yung kanilang iniisip, no? Dito po kay Apostle Paul na kung saan ay pumili po sila ng isang tao sa pamamagitan po ni Epaprodito, di ba, na pag-aralan natin, upang dalhin yung kanilang tulong dito po kay Pablo. Alam mo yon? So nag-travel itong si Epaprodito from Philippi, from the Church of Philippi, papunta po ng Roma upang dalhin yung mga tulong na ibinigay ng church na ito para kay Pablo. Di ba? Para kay Pablo. At may mga kasama din naman po no si Paul ano na nag-a-attend doon po sa kanyang mga sa mga needs niya. Pero makikita po natin yung faithfulness po ng church na ito as they are helping itong si Pablo, 'di ba, na nakabilanggo. Grabe lang no yung kanilang pag-ibig sa lingkod na ito, 'di ba, ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y
pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan, alam ko kung paano maghikao, maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So yun po yung yun po yung mga pag-aralan po natin kagabi na naituro po sa atin ni Pastora. Binasa ko lamang po ito as background dito po sa pag-aaralan po natin na mga few verses, at dito po tayo mag-i-stick sa mga remaining verses. Verse 14 ng chapter 4 ng Philippians, sabi dito, gayunman, sabi niya, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking paghihirap. So, nabanggit ko po kanina na si Paul ay nasa Roma, na nakabilanggo po doon. Sabi niya, pagdamay sa aking paghihirap, verse 15, alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia, noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Diba? Grabe yung church na ito, na hindi sila mayaman. Poor yung description sa kanila. Naghihikaos sila. Diba? Tapos, sinabi po dito, na dumadaan po sila sa matinding kahirapan. Diba? Pero, masayang-masaya pa rin sila, at bukas yung palad po nila sa pagbibigay. At nakita po nila na ito pong si Paul ay may pangangailangan. Siyempre, hindi siya makakapagtrabaho, nakakulong siya Diba? Sinong mag-a-attend doon sa kanyang mga pangangailangan? At ito na naman sila, on the rescue na naman ang Philippian church. Pero makikita po natin kasi may sulat po si kasi nabanggit po niya dito sa noong ako'y nasa Thessalonica, sabi niya dito sa verse 16, na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. So hindi lang yun kasi from Macedonia, 'di ba, pumunta siya sa Achaia, madami pa siyang mga pumunta siya sa Thessalonica, di ba? Marami. Pero hindi tumigil ang Philippian church sa pagsuporta po kay Apostle Paul. Di ba? Sa pagsuporta sa gawain po ng Panginoon. Napakaganda ng kanila pong ipinapakita, di ba, sa bawat isa po sa atin. Kasi minsan, di ba, iniisip natin, anong ibibigay ko? 'Di ba? Kulang pa nga ito sa akin. 'Di ba? Kasi alam mo 'yon, yung kadalasan, mas iniisip po natin kung ano po yung makakapagpabuti, 'di ba, sa atin pong mga buhay. But not the Philippian church. 'Di ba? Alam mo kung anong iniisip nila kahit sa panahon ng kanilang mga pagsubok, kahit sa panahon ng kanilang mga kahirapan, ang patuloy na iniisip po nila ay paano po sila makatulong sa mga nangangailangan. Kasi sila pa ngayong nakikiusap 'di ba? Nabigyan sila ng pagkakataon, 'di ba, na makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. So hindi rason yung hindi rason yung pag may mga pangangailangan, hindi rason yung sasabihin na, kasi mahirap lang yung buhay ko, 'di ba? Kasi kulang itong income ko, kaya hindi ako nakakapagbigay, 'di ba? Minsan may mga humihingi po ng ng konting tulong, At kadalasan ganun po yung binabanggit, 'di ba? May mga ganun pong mga tao na nagbabanggit na wala akong maitutulong kasi mahirap lang, kulang pa ito sa akin, but not the Philippian church. 'Di ba? Kahit nagdadaan po sila sa matinding kahirapan, nagdadaan sila sa naghihikahos po sila. Pero binibigyan po nila ng opportunity. 'Di ba? Tinitignan po nila yung opportunity na makatulong in the midst of their
poverty, no? At sabi dito, alam mo ang sulat ni Pablo sa 1 Thessalonica 2:9, sabi niya, mga kapatid, sabi niya, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita, ang magandang balitang mula sa Diyos. So sinasabi po dito, ano, inainim pa, pwede pong pakimute. Sinasabi po dito ni Paul, nung siya po ay nasa Thessalonica, kasi binanggit niya yung dito sa Thessalonica, alam mo, hindi naging pabigat si Pablo eh. 'Di ba? Hindi naging pabigat yung ministry, no, na tinanggap po ni Paul mula po sa Panginoon, at habang ginagawa po niya yon doon po sa Thessalonica, hindi po siya naging pabigat. Kasi sinasabi po niya dito na nagtrabaho siya, nagsikap siya araw-gabi upang hindi makabigat kanino man na nasa Thessalonica, yung sa church ng Thessalonica. At sino yung sumuporta po sa kanya? The Philippian church. Di ba? Alam mo yun? The Philippian church. Sabi niya dito sabi niya, noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Di ba? Makailang ulit din ninyo akong pinadalhan ng tulong. May inaddress si Paul sa Thessalonica. Nasabi niya, nagsikap ako, hindi naman niya yun sasabihin, di ba? Kung walang problema pagdating sa pagbibigay. Di ba? Hindi niya yun sasabihin na, wala kayong maisusumbat sa akin. Di ba? Kasi ako, nagtrabaho ako, hindi ako naging pabigat, di ba, sa inyo. Pero ang Philippian church, ang puso po nila, di ba, ay hindi ganoon. 'Di ba? Kung paano po magbibigay sila ng kagaanan, paano sila magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, yun po yung pinaka priority po nila sa buhay. Grabe lang, no? Grabe yung kanilang ipinapakita, no? Kasi makikita po natin dito, no, na sabi po ni Paul, binigyan sila no ng alam mo yan, yung credits, na sabi niya, kayo lamang ang iglesyang nag-iisa. Kayo lamang ang iglesyang, sabi niya, tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. So for all the ministries, 'di ba, ni Paul na kanya pong ginawa, pagkatapos po niya sa Macedonia, sinuportahan po siya ng ilang ulit ng Philippian church. Hindi sila mayaman, ha? Mahirap sila. Naghihikaw sila. 'Di ba? Wala sila supposed to be maibigay. 'Di ba? Hindi nila iisipin na, ay, kulang ito, saan kami kukuha? 'Di ba? Kung ito itutulong namin, kung naghihirap siya, naghihirap din kami. Hindi ganun yung kanilang mindset. Pag may nakita po silang need, 'di ba? Pag nakita po silang need, they sacrificially give to that need. 'Di ba? Alam mo, ang ganda-ganda lang, no? At sabi po dito, meron ding binanggit si Paul sa 2 Corinthians 11. 2 Corinthians, mapapag-aralan pa lang po natin. 2 Corinthians 11, 7-9. Sabi dito, ipinapangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humihingi ng kabayaran. So may problema Corinthian church. May problema sa finances. Mayaman sila, pero alam mo yun, may mga churches na, may mga tao na ganun, no? Meron naman silang capability or capacity to give, pero mahilig silang magkwenta. 'Di ba? Mahilig silang magkwenta pagdating sa pagkakaloob or pagbibigay sa loob ng iglesia, mahilig silang mangwenta. 'Di ba? Alam mo 'yon, ito, hanggang sa konti na lang yung kanilang maibibigay, 'di ba? Sa iglesia, no? Yung tira-tira na lang yung iba, no? At alam po natin, 'di ba, from biblical aspect, na ang bawat mananampalataya, they should give, supposed to be, na hindi lang nakabase doon po sa 10%. Ang 10% is the beginning. It is the beginning ng kanila pong
giving. Kasi kung papag-aralan natin yung Old Testament, 'di ba? Kung sa mga napag-aralan po natin, hindi lang 10% ang binibigay ng mga Israelita eh. May 25%, may 2%, may first fruit offering, hindi natatapos yung kanilang pagkakaloob. Hindi lang sa 10%, hindi lang sa offering. Napakarami po nilang pagkakaloob. May mga bayad pa sa mga taxes ng bawat mail. 'Di ba? Marami pero hindi sila nagrereklamo kasi sapat ang Diyos sa lahat ng bagay. May kasapatan ang Diyos, 'di ba? Sa lahat ng bagay. May problema yung Corinthian Church. 2 Corinthians 11:7-9, sabi niya, ako'y nagpa-kababa upang maitaas kayo. Sabi, paano niya sinasabi yung mga bagay na ito, no? Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang tumustos sa aking mga pangangailangan. Nasa Corinthian Church siya. Pero ibang iglesia ang sumusuporta sa kanyang pangangailangan. What a shame to this Corinthian Church. Diba? Nandun yung kanilang lingkod. Pero alam mo yon, hinahayaan nilang magtrabaho. Diba? Alam mo yun, yung may mga pastors na ganun. I don't know kung naka-encounter po kayo ng mga ganun. Diba? Yung, kita naman nila na hirap eh. 'Di ba? Yung sapatos ni pastor puro ngiti na kasi 'di ba? Sirang-sira na or lumang-luman. Alam naman nila yung need eh. 'Di ba? Pero nag-aaway-away sila. Maging pagdating sa pagbibigay o pagsuporta, 'di ba, sa lingkod ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, hindi, ibang iglesia yung tumustos sa aking mga pangangailangan. Sabi niya, parang ninakawan ko na sila, makapaglingkod lamang sa inyo. Ang sakit nito di ba, na marinig, no? Kung talagang didibdibin, masakit ito sa Corinthian Church, na parang sinasabi ni Paul dito na makikita natin na pinababayaan nila yung lingkod ng Diyos. Diba? Hindi nila tinatanaw ito na napakagandang pribilehiyo na makilala po nila ang Panginoon. Anong sinabi niya dito? Ibang iglesia, parang ninanakawan ko sila. Sabi niya, makapaglingkod lamang sa inyo kasi sila yung tumutustos sa akin. Hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. No? Ang Philippian Church. Di ba? Kahit mahirap sila, uulit-ulitin ko po ito, kahit mahirap po sila, pero grabe yung kanilang pagbibigay. Grabe yung kanilang pagsuporta sa gawain ng Panginoon, sa servant ng Lord na kaniyang itinayo, 'di ba, para sa kanyang gawain. Grabe, 'di ba? Grabe yung kanyang pagtulong. At nagpapasalamat din tayo sa Panginoon kasi ang church na kinaroroonan po natin, this fellowship, ay talagang full of people, just like the Philippian church, na talagang napaka-generous din, in their giving. Napaka-generous lang in their giving. Hindi rin tayo mayaman, di ba? Lahat tayo naghihikaos din, di ba? Lahat tayo may mga pangangailangan. Pero napatunayan ko po sa sarili ko, di ba? Nakita ko rin po ito sa sarili ko na this church na kinabibilangan po natin are full of people na talagang grabe po yung kanila pong generosity. Salamat sa Panginoon. No? At makikita natin, sabi niya dito, taga Macedonia yung tumulong sa akin, yung dinalahan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko, sabi niya, at patuloy kong iiwasan na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan, Corinthian Church. Grabe ang Corinthian Church. Di ba? Wala man lang nagsabi na, hindi Paul, hayaan mo na yung tulong doon sa, galing sa mga Philippians, sa kanila na lang yun. Di ba? Kasi capable naman kami kasi mayaman ang Corinthian Church eh. Di ba? Napakayaman ng Corinthian Church. Kami na po yung bahala sa inyo. Huwag ka nang magtrabaho. Pero hindi. Di ba? Akalain mo lingkod ng Panginoon ito, nasasabihin niya sa Corinthian Church yung mga bagay na ito. Pero sa likod ng mga pangyayari po na ito, makikita po natin yung generosity ng
Philippian church. Hindi nila sinasabi, wala na dito si Paul. 'Di ba? Bahala na yung ibang church na mag-support sa kanya. Hindi. Nagpadala pa rin sila. At nakailang ulit silang nagpadala. At ngayon ay nakabilanggo si Pablo sa Roma. Nandyan na naman sila. Sila yung church na talagang tumutugon. 'Di ba? Tumutugon. Alam mo yun, ipinapakiusap nila na mabigyan sila ng pagkakataon, 'di ba, na makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Bakit? 'Di ba? Bakit? Sabi sa 2 Thessalonica, makikita natin mamaya, 2 Thessalonica 3:8, sabi niya, 2 Thessalonica, sinabi niya ito sa church ng Thessalonica, hindi kami nakikain kanino man ng walang bayad. Sinabi ni Paul, nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Sinabi niya ito sa sinabi na niya ito sa 1 Thessalonica 2:9, at kailangan pa niyang ulitin sa kanyang pangalawang letter yung bagay na ito. Ilang beses niya itong binanggit, hindi kami nakikain kanino man ng walang bayad. Sabi niya, nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi maging pabigat sa inyo. Sa 1 Corinthians 4:12, sinabi din niya, nagpakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Di ba? Alam mo yung papag-aralan natin sa Corinthians, na napaka-proud nila sa kanilang mga sarili, yung kanilang spirituality, napaka-proud nila sa kanilang mga giftings, and yet ganito ang ginagawa nila sa isang lingkod ng Diyos. Di ba na parang hinahayaan nila na ibang church yung magsuporta sa kanya. At sinasabi niya, hindi, nagpakahirap kami. Sabi niya, nagbanat kami ng buto para wala kayong maidadahilan. Diba? Sabi niya, para kumita ng ikabubuhay. Hindi nila sinabi na, Paul, kami na lang ang mag-support sa iyo, diba? Mas maganda kung nakafocus ka sa para higit kaming matulungan. Hindi. They are boasting for everything, for their gifts, for their spiritual talents, diba? And everything. Ang Corinthian church. Pero sabi niya, kapag kami, dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. 1 Corinthians 4:12, no? Nilalait pa sila, kaya nga hindi kumuha si Paul dun ng kahit na anumang, sabi, di ba may part doon na sinabi niya, hindi, dapat, may karapatan naman kami, di ba, sa mga pinagtatrabaho namin, pero hindi namin yun kinuha para hindi magka-problema, kasi may problema kayo pagdating sa pagbibigay, no? Sabi niya, dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin, 1 Corinthians 4:12, kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Diba? Sinabi niya ito sa Corinthian church. So ganito po yung kalagayan. Pero habang nakikita po natin yung mga binabanggit po na ito ni Paul na mga negative sa Thessalonica, sa Thessalonian church, sa Corinthian church, makikita naman po natin yung pag-angat ng isang napakahirap na iglesia, walang iba kung hindi ang Philippus Church or ang Philippian Church, na grabe lang talaga yung kanilang pagbibigay. Grabe lang talaga yung kanilang pagmamahal sa lingkod ng Diyos. Grabe lang yung kanilang response, 'di ba? Sa magandang balita na ibinabahagi ni Paul, 'di ba, sa kanila at maging sa mga churches na kanya pong pinuntahan. Sabi niya verse 16, nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. 'Di ba? Hindi sa hangad kong tumanggap ng mga kaloob. Sabi niya, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Sinabi ni Paul kanina, 'di ba, sinabi niya sa mga napag-aralan natin kagabi na natutunan kong maging kontento sa lahat ng bagay. Sabi niya kasi nasubukan ko yung maghikaos,
maghikahos, nasubukan ko yung managana, sabi niya, natutunan ko din yung sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ito yung gusto kong matutunan, di ba? Ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Nasubukan ko lahat yung mga bagay na yun, sabi ni Paul. At hindi ako after doon sa mga natatanggap ko. 'Di ba? Hindi ako after dun sa mga natatanggap ko kasi I learned to be content in whatever situations that I have. Sabi niya. Pero ang pinupunto po niya dito, sabi niya ganon, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ano po ba yung masaganang gantimpala na binabanggit po dito? Sinabi ni Jesus, 'di ba, na mag-impok kayo ng kayamanan na hindi nasisira, hindi nananakaw. 'Di ba? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. At ito po yung ginagawa ng Philippian church. In everything that they do, especially in their giving, they are investing it in the kingdom of God. 'Di ba? They are investing it in the kingdom of God. At yung investment na ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yun po yung sinasabi po dito ni Paul, no, na sabi niya, hindi ko hangad na laging tumanggap ng mga kaloob. Sabi niya, pero sabi niya, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo sapagkat in your giving there is a blessing. In all the pages of the scriptures, makikita po natin that giving to the Lord ay may blessing. At yun yung, kahit si Jesus sinabi niya, di ba, mag-impok kayo. Marami ding mga parables si Jesus na sinabi niya, ang nagtatanim ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng marami ay mag-aani ng marami. Marami yun. Kaya kapag nag-invest ka sa kingdom ng God, di ba, may kabuluhan yung iyong investment. Di ba? May kabuluhan yung lahat ng bagay. At ito yung nakita ng Philippian church. At doon nila ginugugol kahit mahirap sila, kahit naghihikahos sila, 'di ba? Pero nag-i-invest po sila sa kingdom ng God. Marami pong mga biblical verses regarding giving, 'di ba? Yung tithing natin is also giving, but that is the beginning. 'Di ba? Yan yung beginning ng atin pong pagkakaloob sa Panginoon. Hindi diyan natatapos. Hindi mo kinukwentahan ng Lord, nagbigay na ako ng 10%, nagbigay na ako ng offering. Tama na, hindi. Sabi niya, if you want to give your 100% katulad ng Philippian church. 'Di ba? Nabasa po natin kanina, na binanggit po ni Paul sa mga taga-Corinthians na sinabi niya, na higit pa ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Love the Lord your God with all your heart. Lahat yung requirements. Ganun po yung nakikita natin na ginagawa ng Philippian church. Kasi investing, mga kapatid, kung mag-i-invest na rin lang po tayo, mag-invest tayo doon sa hindi nasisira. Mag-invest tayo doon sa hindi nananakaw. 'Di ba? Mag-invest tayo sa Panginoon. Whatever is our investment, yung oras natin, yung panahon natin, yung treasure natin, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Kasi yan po yung mga investment na may kabuluhan. May mga may mga benefits, 'di ba? May mga prizes, 'di ba? May mga crowns, 'di ba? May kapalit po 'yan sa kingdom po ng Panginoon. Kaya kung tatanungin tayo, ano yung investment mo na ginagawa or ginawa sa kingdom ng Panginoon? Ibinigay mo ba yung lahat? 'Di ba? Or may mga dahilan. Ang Philippian church, wala po silang dahilan. Hindi nila sinasabi, mahirap kami, ganito kami, kulang ito. Hindi. 'Di ba? Kasi alam mo, naiintindihan nila na yung binibigay po nila sa gawain po ng Panginoon ay may kabuluhan. 'Di ba? Ay may kabuluhan. Hindi ka na nakikipag-away sa
sa pagbibigay. Hindi sa Old Testament, ganito, sa New Testament, hindi na magbigay. Hindi! Wala na! Kasi ang buhay mo ay ang Panginoon. Di ba? Hindi na issue sa'yo kung magkano yung ibibigay mo. Di ba? Ang magiging issue sa'yo ay kung papaano ka higit na makakatulong. Di ba? Sa mga nangangailangan. Grabe lang yung ganyang puso. 'Di ba? Grabe lang yung ganyang paglilingkod. Grabe lang yung ganyang commitment, 'di ba, sa Panginoon, no? Grabe lang, napaka-encouraging, ano? Kasi alam mo, yung pagiging kontento kasi, 'di ba? Hindi ka makokontento kung sarili mo lang ang iniisip mo, 'di ba? Hindi ka makokontento kung sarili mo lang yung iniisip mo. Pero ang Philippian Church, hindi sarili nila yung inuuna nila 'Di ba? Kasi may pangako yung Panginoon, grabe lang yung kanilang pagtitiwala sa Lord. 'Di ba? Na kapag nagbigay sila, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Ganun po yung kanilang trust sa Lord. Katulad ng isang laging ini-example po ito sa tithes and offering, yung babaeng balo, 'di ba? Na nagbigay ng lahat sa kanya, no? Napakaganda po ng kanyang puso. Pero sa likod ng pangyayari po na 'yon, makita po natin yung corruption ng mga religious leaders sa kapanahunan po na 'yon. At yun po yung ina-address ng Panginoong Hesus sa account po na iyon. Kasi supposed to be, yung babaeng balo, hindi yan dapat nagkakaloob. 'Di ba? Dahil sinusuportahan po siya ng temple. 'Di ba? Sinusuportahan po siya ng temple. Sila po yung dapat na nagbibigay, 'di ba, sa kanya, no? Pero makita natin na she gave, 'di ba, yung lahat sa kanya, at grabe lang yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Just like the Philippian church, no? Just like the Philippian church. Ang iglesia na kinabibilangan natin ay salamat sa Panginoon for that heart, 'di ba, na nakakakita ng needs. Salamat, no? Salamat talaga sa Panginoon na meron po talaga. Dati nagsusupport tayo sa Pilipinas, sa mga pastors, 'di ba? At napakasarap na ibalik yung ganung mga bagay. Kasi alam mo yun, we are investing into the kingdom of God. Kahit nagkikikaos din tayo, kahit may mga pangangailangan din tayo. Pero napakasagana po, no, ng biyaya po ng Panginoon, no? Sabi niya yung masaganang gantimpala, yung price, 'di ba? Kasi you are investing Hindi lang madudoble yung investment mo, kundi talagang sabi niya, the Lord is your portion. The Lord is our portion. Whatever He has. No, makikita natin, babanggitin niya mamaya. Sabi niya dito, ang liham na ito, sabi niya, ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin, Philippian Church. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na hindi ko kailangan yung mga tulong na yan kasi talaga naman nangangailangan si Paul sa mga panahon na yon. Pero ang tinitignan po niya, 'di ba, ay yung blessing ng mga nagkakaloob. Kasi nag-i-invest po sila sa gawain po ng Panginoon, no? At yung letter na ito ay ginawa po upang makilala, maging encouragement, yung buhay po ng Philippian Church sa ibang mga churches, and at the same time, sa atin na nag-aaral ngayon. 'Di ba? Sa atin na nag-aaral ngayon. Grabe lang yung yung buhay ni Paul. Kasi kung titignan natin yung kanyang contentment, grabe. Napaka-kontento. Paul, mahirap doon. Ang layo-layo ng ita-travel. 'Di ba? Ang layo ng lalakbayin. 'Di ba? Pero sabi ni Paul, hindi, pupunta ako doon. Kasi kailangan nilang marinig yung magandang balita. 'Di ba? Para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Nakakatakot doon, bubugugin ka, hindi ako natatakot mamatay. 'Di ba? For me to live is Christ. Sabi niya, and to die is
gain. Grabe lang yung kanyang kakontentuhan, no? Kasi kung hindi siya nakakilala sa Panginoon, maganda yung kanyang kalagayan eh. 'Di ba? Pagdating sa mga material na bagay, pagdating sa position, maganda yung kanyang kalagayan eh. 'Di ba? Dahil isa siya sa mga kinikilalang tao, 'di ba, sa kanyang kapanahunan. Pero sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ano nakita natin? Dumanas siya ng mga sakit, ng hirap, dumanas siya ng mga pambubugbog, panlalait, 'di ba? At lahat ng mga bagay na hindi po maganda, nasubukan niyang magutom, 'di ba? Nasubukan niyang gininaw, na ilang beses siyang hinagupit, na subukan niyang nanganib, 'di ba, yung kanya pong mga buhay. But alam mo yon, yung sa lahat ng mga pangyayari po na ito, makikita po natin sa buhay ni Paul yung kanyang contentment. 'Di ba? Napaka contented po niya sa buhay, no? At makikita natin, sabi niya dito, higit pa sa pangangailangan ko. Sabi niya, higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Higit pa sa pangangailangan ko. So grabe yung pagbibigay ng Philippian church. Na hindi lang sila nagsasakripisyo, kaya ka nga nagbibigay, 'di ba? Minsan kaya ka nga tayo nagbibigay tayo, 'di ba? Hindi dahil sa marami tayo eh. Hindi dahil sa mayaman tayo eh. Nagbibigay tayo sapagkat alam natin yung feeling ng nangangailangan. 'Di ba? Alam natin yung feeling ng nangangailangan eh. Kaya kung nakita mo yung need, it is really a blessing. It is really a blessing, no, from God, yung discernment na makita mo yung need. Makita mo yung need. No, I remember sa Pilipinas, hindi ko po binabanggit ito to boast myself. Pero gagamitin ko po yung opportunity na ito na magpasalamat po sa Panginoon. Kasi yung konting para sa akin, yung konting bagay na yon, 'di ba, na naibigay ay naging pagpapala. 'Di ba? Alam mo yon, yung umattend ako ng isang church dati sa Pilipinas na may nakita kong matanda. Tapos talagang yung alam mo yon, naranasan nyo ba yon, yung talagang yung may nakikita kang need eh, 'di ba? Hindi mo lang alam, basta yung feeling na kailangan mong tulungan yung tao na ito. So konti lang yun mga 500 lang yun, 500 pesos. Tapos sabi ko, inabot ko, hindi ko kilala yun hindi ko siya kilala. Basta lang, talagang anong tawag doon, na-discern ko na may pangangailangan siya. So binigay ko, alam mo, tuwan-tuwa siya kasi nagpe-pray siya kasi kailangan niyang bumili ng gamot. 'Di ba? Kailangan niyang bumili ng gamot. Wala siyang other resources. Matanda na siya, no? At grabe lang yung kanyang pasasalamat at papuri sa Panginoon, no? Grabe lang kung meron, no? Kasi kung alam mo ang parable ng scriptures, 'di ba? Yung mayaman na sabi niya, magpapatayo ako, ganitong gagawin ko. Kasi ayaw niyang mag-share eh. Ito yung gagawin ko, lalo pa akong magpapatayo. Sabi ng Lord, hangal. 'Di ba? Hangal. Hindi po masamang mag-ipon, mga kapatid. 'Di ba? Hindi masamang mag-ipon, hindi masamang isipin yung kalalagayan po natin sa hinaharap. Pero ang binabanggit po dito is your heart in seeing the need. 'Di ba? Kasi yung pagkakaloob po natin sa gawain po ng Panginoon, may gantimpala eh. Kaya nag-i-invest tayo sa kingdom ng God. Doon kasi walang hindi yun masisira eh. Hindi yun mananakaw. No, yun po yung pinupunto ng verse po na ito. At alam ko din, no, may mga
ah, may mga sarili din po kayong mga personal na mga experiences pagdating po sa pagbibigay, no? Pagdating sa pagbibigay, katulad ng Philippian church. At yung pagbibigay po nila, sabi niya, hindi sila nagbigay ng konti konti lang ang kaya naming ibigay sapat, tama na yan, okay na yan. Hindi ganun yung iniisip nila. Kasi kung ganun yung iniisip nila, hindi sasabihin ni Paul na higit pa sa pangangailangan ko. 'Di ba? Ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. So talagang lahat ng may damit kaya siya pamalit, may ganito ba siya, lahat ng kanyang pangangailangan, higit yung natanggap ni Paul. Grabing puso ng church na ito. Grabe lang, hindi nila iniisip, marami rin namang nangangailangan dito, itulong na lang. Hindi. Grabe yung kanilang pagsuporta sa lingkod ng Diyos na minsan nakasama po nila at naging dahilan ng kanilang pagkakilala sa Panginoon. No? Yan ang Philippian Church. Sabi niya dito, ang mga ito, sabi niya, at nakita na pag-aralan natin si Epaprodito, di ba? Grabe din yung description ni Paul sa kanya. At grabe din yung kanyang willingness, no, na mag-stay doon kay Paul at mag-attend sa kanyang mga needs. Na nasuong pa siya na muntikan pa niyang ikinamatay yung bagay na ito, pero hindi siya sumuko. Grabe yung kanilang commitment, no? Grabe yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Grabe yung kanilang passion. Kasi alam nila kung kanino sila naglilingkod. 'Di ba? Kung gaano kalaki ang pagtingin natin sa Diyos, ganun din kalaki yung magagawa natin at kayang gawin. 'Di ba? Pero kung maliit lang ang pagtingin natin sa Diyos natin, maliit din ang kaya nating ibigay. Kasi maliit siya Pero kung gaano kalaki yung ating pagkakilala at pagtingin, 'di ba? Alam natin na marami din siyang kayang gawin. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan kasi pangako niya 'yun Ipinangako niya yun at isinabuhay po ng Philippian Church yung mga bagay na natutunan nila sa Panginoon. What a church! Diba? What a church is the Philippian Church, no? Nagbibigay sila ng higit pa sa pangangailangan. Yung iniisip nila, yung pangangailangan ng iba, instead ng kanila pong mga sarili. No? Instead ng kanilang. Kasi kung sarili nilang inuna nila, they are not investing into the kingdom. They are investing in themselves. At marami pong mga tao ang ganyan sa kapanahunan natin ngayon. Maraming mga Kristiyano din yung ganyan. No? Na nag-i-invest sila sa sarili nila. Pamilya, yung kanilang inuuna. At kadalasan, hindi rin sila nagbibigay, nagkakaloob, di ba? Issue sa kanila yung pagsuporta sa iglesia at nag-i-invest sila sa mundo na ito na alam naman natin na walang patutunguhan. Di ba? Kaya mag-invest tayo sa gawain po ng Panginoon, no? He has given us everything, lahat ng pangangailangan po natin. Kaya wala tayong maidadahilan na hindi po natin kayang magbigay. 'Di ba? Hindi natin kayang magbigay, 'di ba, sa Panginoon, no? Lalong-lalo na sa mga kapatid na nangangailangan. Sa mga kapatid na nangangailangan. Huwag po natin silang kalilimutan. Kasi yung pagkakaloob po ang pagbibigay po natin sa mga kapatid na nangangailangan is an investment to the Lord. Investment to the Lord. Pag nagbigay ka, wag mo nang i-social media. Di ba? Kasi yung mga nagbibigay ng tulong, no, na ina-upload ng iba, natanggap na nila yung kanilang pagpapala. Di ba? Yan yung sinasabi ng Bible na kapag nagbigay ka ng tulong, wag mo nang hayaan na yung kaliwa mo o yung kanan mo makaalam, no? Makaalam. Kasi, 'di ba? Natanggap na nila yung kanilang gantimpala kapag ina-praise po sila ng tao. At yung pagkakaloob ng tulong sa mga kapatid na nangangailangan, hindi po yun, kinu-quote din, misquoted din minsan, no? Na kaya hindi nagsusulat ng kanilang pangalan sa tithes and offering kasi pag nagbigay, kapatid, hindi mo tinutulungan ang iglesia. 'Di ba? It is your duty to support the church.
Mali po 'yun 'no na, kasi 'pag hindi, very clear ang scriptures 'pag nagbigay ka ng tulong sa mga kapatid na nangangailangan, hindi mo na dapat ipagsabi or hindi mo na dapat itong ipaalam pa, 'di ba, sa iba. Pero yung mga kaloob at handog sa iglesia, may records 'yan. Basahin po natin ang scriptures. May mga records 'yan. Nire-record po 'yan. 'Di ba? Nire-record kasi nakikita din po diyan yung faithfulness ng isa or faithfulness ng mga mananampalataya. Basahin po ninyo yung scripture na yan, na yung sinabing wag mo nang ipaalam. Patungkol po yan sa pagtulong sa mga nangangailangan, hindi patungkol sa pagbibigay sa iglesia. Kasi hindi ka tumutulong sa iglesia. It is your duty as a child of God to give back yung thanksgiving mo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang gawain. No? Sabi dito, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Sinasabi niya no, na sa mga Philippian, yung mga kaloob niyo mga Philippian church, ito ay mabangong handog sa Diyos. Kasi nag-invest ka sa Panginoon. Nakita ng Diyos yung yung ginawa mo. Nakita niya na naghihikahos ang mga Philippian church, pero nagbibigay sila sacrificially. Katulad ni David, sinabi niya, I will not give to the Lord that cost me nothing. 'Di ba? Talagang yan, no? May cost yung pagbibigay sa Panginoon. May sacrificial, 'di ba, yung pagbibigay kasi may pangangailangan tayong lahat Pero yung makita yung need, that is a blessing. No? That is a blessing, especially when you help. Especially when you help. No? Kasi sabi niya, ito ay, yung mga alay na ito, sabi niya, yung mga alay na ito ay mabangong handog sa Diyos. Kasi sino ba ang nagturo sa ating magbigay? Ang Diyos. At dinemonstrate pa niya yung kanyang talagang grabeng pagbibigay. Sinong ibinigay niya? Ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Lahat. 'Di ba? Hindi nagdamot ang Diyos. 'Di ba? Kaya hindi rin natin siya dapat pagdamutan. 'Di ba? Hindi natin siya dapat kinekwentahan. 'Di ba? Hindi natin siya dapat kinekwentahan. 'Di ba? Kasi sapat yung kanyang biyaya 'Di ba? Sapat ang Diyos sa lahat ng bagay. Yung pagiging gratefulness natin. Sabi niya, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Di ba? Alam mo yung mga handog na yan? Di ba? Ay katanggap-tanggap kasi you are supporting the church. You are supporting the needs of the people who are working in the church. Tayo sa iglesia, 'di ba? Ang binibigay po natin ay ministerial gift. Hindi po 'yun kadamihan. In every preacher kasi they are supposed to have yung bunga din ng kanilang pagpapagal. 'Di ba? Yung binibigay natin na ministerial gift for every preacher is 100 shekel. That is nothing compared to yung sabi natin, anong pwedeng mabili, no? But that is, yun po yung, kung pwede lang i-raise ng mas, pero may mga trabaho kasi, di ba? May mga trabaho naman po tayo that is supporting us. Pero kung walang trabaho, isang lingkod ng Panginoon, di ba? Bakit hindi natin siya tulungan? Yan po yung purpose kung bakit may iglesia, kasi umaabot ang Diyos sa pamamagitan po ng iglesia, lalong-lalo na sa kanya pong mga lingkod. 'Di ba? Sa kanyang mga lingkod. Hindi yung nag-iipon lang tayo ng pera. 'Di ba? Gamitin natin sa ministry kasi yan talaga Sapat naman ang Diyos Hindi yan magkukulang. 'Di ba? Do not worry for tomorrow will worry, 'di ba, ng kanya pong sarili. 'Di ba? Ng kanya pong sarili, no? Napakaganda na kasi mabangong handog ito sa Diyos Yung atin pong pagbibigay o loob, no? Sinasabi po niya ito sa mga taga Filipos
No, kasi grabe lang yung kanilang generosity. No, sabi niya mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa kanya. Kaya kung magbibigay ka, kapatid, magbigay ka sa Panginoon. Kung mag-i-invest ka, mag-invest ka sa Lord. Mag-invest ka sa kingdom ng God kasi yan po yung kalugod-lugod, 'di ba? At mabangong handog sa Diyos. 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. This is the blessing, no? Sabi niya dito, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Gaano ba kayaman ng Diyos? He owns everything eh. He owns everything. Whatever we have, He owns it. Lahat ng kaya nating i-comprehend ay pag-aari po ng Diyos. Sabi niya dito, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan, no? Ano yung kanyang ibibigay? Lahat ng inyong kailangan. Kaya we will not worry about anything, about, alam mo yun? Hindi tayo mag-worry. Ayan yung talagang tinuturo ko po sa sarili ko. Kasi worry cannot help you. Worry cannot help me. 'Di ba? We just need to trust God. Paano yan, sister? Sinong magbibigay sa akin ng ano? Bahala ang Lord sa iyo. Hindi nga. Sabi sa Bible, tumanda na akong ganito, wala naman akong nakita na lingkod ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Wala. Kasi pa nga, masisira yung credibility ni God kapag pinabayaan niya tayo. Kapag faithful tayo sa Kanya, tapos pinabayaan niya tayo. Di ba? Hindi niya sisirain yung kanyang pangalan. Hindi niya sisirain, di ba, yung kanyang credibility. Pinangako niya yan, tutuparin niya. Ano ang kaya niyang ibigay? Lahat. Sabi niya, mula doon sa kayamanan. Kaya ang nagbibigay mga kapatid ay pagpapala. Nagbibigay ka hindi upang madakila ka. 'Di ba? Nagbibigay ka, nakikita 'yun ng Lord kung ano yung puso mo at nagre-response ang Diyos sa iyong pangangailangan. Nagbibigay ka hindi dahil sa marami ka. 'Di ba? Ang tinitignan ng Lord, nagbibigay ka kahit doon sa panahon na ikaw ay nangangailangan din o ikaw ay naghihikaos din. 'Di ba? Nakikita 'yon, yung heart mo, 'di ba? Sa pagtulong, yung heart mo sa pagbibigay. May mga tao na pati yung kanilang tithes and offering ginagamit. 'Di ba? Wala silang gustong ibigay, kung ano lang yung gusto nilang ibigay, yun lang. 'Di ba? Yung hindi yun credited sa Panginoon, 'di ba? Alam mo, Philippian Church, lahat buo, 'di ba? Yung kanilang ang Lord ay hindi naman nagkulang, 'di ba, sa kanila. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, napakayaman ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong mga kailangan, hindi wants, needs. Hindi wants, needs, no? Kasi marami sa atin, bili ako ng ganito kasi gusto ko 'to 'di ba? Kailangan mo ba 'yan? 'Di ba? Ako tinuruan ko na rin tinuturuan ko yung sarili ko na mag-isip, kailangan mo ba 'yan? 'Di ba? Kailangan mo ba 'yan? 'Di ba? Pero ang Lord napaka-faithful niya kasi kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay niya lahat. Kaya hindi tayo dapat nag-aalinlangan, no? Sabi dito, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng 'di ba? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, no? At grabe lang yung kanyang ginawa upang makilala natin ang Ama, no? So sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, lahat we will have the abundance. Maaring sabihin natin ang tagal ko ng Kristiyano, hindi pa naman ako mayaman. I-assess natin yung ating sarili. Lahat ba ng needs mo na met? Ilang taon ka na ba ngayon? Nagkulang ka ba sa iyong mga pangangailangan? Maaring may mga scarcity din, 'di ba, sa buhay. Pero namatay ka na supposed to be kung hindi ka sinuplayan ng Lord. Pero napakabuti ng God that until now, nakikita po natin that He is supporting us and He is supplying our needs. 'Di ba? Kabuti po ng Panginoon. Kasi pinangako niya yan Lahat ng needs natin
ay imimet niya. Kung magiging faithful tayo, 'di ba, sa Panginoon, kailangan, sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. 'Di ba? Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Sino yung dapat purihin? Ang Diyos. Hindi yung si Pablo, dapat pinupuri din natin si Pablo. Oo, inaano natin, no? Nirerespeto po natin. Pero hindi po siya yung kasi may mga tao po ngayon na talagang inalivate na nila yung category ng kanil, sinamba na nila yung yung kanilang anong tawag doon, yung nagtatag ng kanilang yung kanilang church. Na ano man yung kanyang sabihin, yun na, parang salita na ng Diyos. Di ba? Hindi. Ang pinupuri natin ay ang Diyos. Nagbibigay tayo, sumusunod tayo sa mga leaders na sumusunod din sa Diyos. Yung totoong nasunod, di ba, sa Panginoon. Paratingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos, kay Kristo Jesus ang aking pagbati. Lahat ng mga hinirang, pag sinabi po nating mga hinirang, sineperate po ito sa karamihan. Kasi sineperate po ito for God. Diba? Tayo ng mga Kristiyano, mga kapatid, mga tunay na tumanggap sa Panginoon, we are separated from the rest. Diba? Kasi yung separation po natin is for God. Kaya kung nakikipag-communicate pa rin tayo sa mundo, kung anong ginagawa nila, ginagawa din natin. Kung ano yung nila, kung ano yung uso nila, uso din natin. Hindi pa tayo separated. Hindi pa tayo nahirang, 'di ba, ng Panginoon? Kasi lahat ng mga hinirang sineperate na niya for him. 'Di ba? Para sa kanya. Sabi dito, binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko rito. 'Di ba? Grabe. Binabati ko, alam mo, ang lakas lang ng impact nito kasi bilanggo si Paul Pero paano nagkaroon ng mga kapatid doon? Kasi yung kanyang ministry. Sabi dito, binabati rin kayo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ang mga naririto sa palasyo ng emperador. Akalain mo yun, sino ba yung mga nasa palasyo ng emperador? Kung katulad ng Malacanang. Sino ba yung mga taong nasa Malacanang? Mga nagtatrabaho sa gobyerno, no? Lahat, maaaring sabihin natin, lahat ng mga may cook, 'di ba? Mga musicians, may mga senators, 'di ba? May mga princess, may mga prince, doon lahat ng mga nandun sa palasyo ng emperador, nakakatuwa na may nagbunga yung ministry po ng Panginoon kasi may kapatid doon. 'Di ba? Kaya use every platform. 'Di ba? Use talaga every platform. Si Paul talagang ginamit niya yung lahat ng kanyang platform. At kahit nakabilanggo siya, alam mo, maraming nakakilala sa Panginoon. And most ng mga tao po na ito probably ay mga soldiers. Kasi sila yung nakatali kay Paul 'Di ba? Sila yung nakakadena kay Paul. At alam natin, hindi yan titigil Wala silang choice. Makinig. 'Di ba? Kasi nakakadena sila kay Pablo. Hindi naman nila pwedeng kahit bugbugin mo yun hindi naman yung titigil. 'Di ba? Sa pagsasalita ng tungkol sa Diyos. Grabe lang yung kanyang passion, no? Sabi niya, lahat, lalo na ang mga naririto sa palasyo ng emperador. Sino ba yung emperador sa panahon na yun? Si Nero. 'Di ba? Alam natin na marami po siya. Pero marami nang nakakilala doon. 'Di ba? Doon sa kanyang palasyo, no? Naway taglayin, no? Ito yung kanyang joy yung magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa. Lahat ng mga tao na kanyang nakakasama, nakikita, hindi niya po pwedeng hindi bahaginan ng mabuting balita ng Diyos. Di ba? Ganyan po yung kanyang passion. Naway taglayin ng inyong spirito ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus Kristo. So, mga kapatid, ang dami po nating napag-aralan dito po sa mga verses na ito. Nakita natin na sa pagbibigay. Pag magbigay ka, dapat galing sa puso. Yung puso mong binago na ng Diyos. Yung puso mong naka-enthroned na ang banal na spirito, no? At pag magbibigay ka, ang pagbibigay ay opportunity. 'Di ba? So titignan mo 'yun as an opportunity, no? Na makatulong ka, makapagbigay ka sa
mga nangangailangan. Kasi ang pagbibigay ay paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Paglilingkod po sa Panginoon and many other things na nakita po natin sa wala na tayong time no na banggitin pa yung lahat ng mga bagay na ito pagdating po sa pagbibigay. Pero salamat sa Panginoon kasi ipinaalala po niya sa atin na sa kakontentuhan po natin sa buhay na ito, siya po yung magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya rest assured tayo na hindi po tayo magkukulang. So yun po mga kapatid ang ating lesson at si Sister Demi po yung ating facilitator.